faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyo diyan sa Hillcrest. Tayo po ay biniyayaan ng Panginoon upang magkaroon ng bahagi at mag-share patungkol sa kabutihan ng Diyos ngayong araw na ito. At gusto ko pong basahin yung naatas po ni Pastor Reuel na talata. Ito po ay nasa Proverbs chapter 23 verses 4 and 5. Ito po ang sabi sa Proverbs 23 verses 4 and 5. Do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Cast but a glance at riches, and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. Ayan. Ito po ay nagpapakita sa atin ng kayamanan na huwag daw po natin itong pakahirapan o ubusin ang ating panahon sa pagpapayaman. Sa Tagalog po sabi, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. At ito nga po ang direksyon ng mundo ngayon. At lagi tayong nilulure ng mga sa Facebook lang. Makikita natin ang dami-daming mga post. Ang mga pictures, puro pera, pera, pera. At marami tayong nakikitang mga link ngayon na tinatanong tayo kung gusto ba natin mag-invest o magkaroon ng pera nang hindi rin tayo naglalabas ng pera. Parang ganon. So maraming mga bagay na ipinapakita sa atin para tayo ay maakit sa pagkakaroon ng pera. Ayan. So dahil dito, ito rin ang nagiging dahilan para tayo ay lumayo sa harapan ng Diyos. Minsan ginagamit ng paraan ng dyablo o ng demonyo para tayo ay mapalayo sa ating pagtingin sa ating Diyos. At sabi nga dito, sa halip pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Ayan, imbis daw na isipin natin ang pera o tayo ay tumingin sa kayamanan, pigilan daw ang ating mga sarili at isipin kung ano ang mabuti. Ito ang sabi sa ASND o ang salita ng Diyos. Tingnan nga natin yung sinasabi dito sa mabuting balita. So sabi sa mabuting balita ay huwag paguri ng sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. Ayan. So, kailangan daw pala iiwasan ang pag-iisip patungkol sa kayamanan. Bakit kaya? Kasi actually ito ay isa sa mga nagiging dahilan minsan, lalo na ng mga kabataan, ay very attractive ang pagpapayaman. Kasi kapag mayaman ka na nga naman, parang marami kang nagagawa at marami kang pwedeng gawin kung marami kang pera. Kasi kung wala kang pera, edi ano nga ba naman ang gagawin mo? Kundi yung iba siguro ay sabihin nila ay magmumukmuk na lang ako kung wala akong pera o mananatili ka lang sa isang lugar. Pero si Robert Kiyosaki, ito ibang pananaw niya. Ito isang negosyante na Hapon. Kung alam ninyo yung libro na Rich Dad, Poor Dad, sa napakabata niya at napakamurang edad, yung tinatawag na Rich Dad doon ay tatay nung classmate niya na minentor siya kung papaanong ang pagyaman. Ito namang poor dad ay yung tatay niya, biological dad niya, kasi itong tatay niya, teacher. At mahirap na teacher, kumbaga. Kaya nagpa-mentor siya dito sa tatay nung classmate niya. At eventually, tinawag niyang itong rich dad kasi itong nag-mentor sa kanya.
ah, sa pag-aaral niya patungkol sa kaperahan, na-realize niya na ang pera ay non-existent. Yun ang tinuro ng tatay niya. Hindi ito nag-exist. O parang parang walang halaga ang pera. Initially, he worked hard, pero as he worked hard during the mentoring stage, nagreklamo si Robert Kiyosaki. Sabi niya, bakit ganito? Trabaho akong trabaho. Hindi naman lang ako kino-compensate o wala akong sweldo dito, pero napapagod ako. Ang sinabi ng rich dad, kapag ka ikaw ay nakafocus sa pera at dyan ka nakatingin, hindi ka aangat o aabante sa buhay. Kasi ang pera, wala naman talaga yan. So, ang dinevelop nitong tatay na ito ay yung rich dad kay Robert Kiyosaki at dun sa kanyang anak ay kung paano ma-develop si Robert, paanong maging mahusay na tao. Yun muna ang dinevelop sa kanya. Yung kanyang karakter, yung kanyang personality, at yung pagtanaw niya sa buhay. Hindi yung after the money, hindi yun ang dinevelop sa kanya. So, nung ma-develop yung karakter niya at lahat-lahat patungkol sa kanya, tsaka siya tinuruan ng proper way to handle money at kung paano siya magkakaroon ng yaman na ito. Bagamat wala siyang yaman, basically wala talaga siya. From rags ang sitwasyon ni Robert Kiyosaki to riches. So, bagamat medyo mahabang topic ito at kukulangin, ay discuss ko ang patungkol dito, babalikan ko na muna ito patungkol dito. So basically, ang isang conclusion nga ni Robert Kiyosaki, in short, ang pera ay hindi, kahit wala ka nito, ang isang taong walang-wala o zero, can have riches kung alam niya i-develop ito at kung ang naihanda niya yung sarili niya, yung tao. So ito rin ay sinabi ni Bill Gates. Medyo yung iba controversial sa kanila pag si Bill Gates ang pinag-usapan. Pero ang sabi ni Bill Gates ay ganito, "My daughter cannot marry a poor man." Ayan. So pag inisip ninyong hindi pwedeng mag-asawa yung anak niya ng mahirap na lalaki, ibig sabihin siguro naisip nyo, mayaman agad ang dapat mapangasawa nung anak ni Bill Gates na babae. Pero ang sabi ni Bill Gates, hindi yon ang ibig ko sabihin. A person can have riches or many material things, but he could be poor. At ang pananaw pala ni Bill Gates, hindi yung estado na ngayon sa buhay, kundi ang iniisip ni Bill Gates para sa kanyang anak na babae ay a person could be poor right now, pero dahil sa dami ng kanyang kayamanan sa isip at sa dami ng kanyang husay at pangarap, pwede siyang mayaman. Mayroong siyang natatagong yaman. Pero dito sa talatang sinasabi natin, hindi ini-endorse ng salita na ito o nung verse na ito na kahit na ikaw ay isang tao na you have a way, you have a capacity to create wealth at marami kang galing o husay o talino na matatawag, sabi, wag mong pagurin ang sarili mo sa pagpapayaman. Bakit kaya? Sabi, pag-aralan mong umiwas doon. Verse 5, sabi dito, sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Okay. So, ipinupunto dito na ang pera ay madali nga namang maubos at mawala. Ito yung pinupunto dito ni Haring Solomon sa Proverbs. Dahil alam naman natin, siya ang sumulat nito. Totoo naman, ngayon meron ka 1,000, maya-maya wala na. Kumbaga, ang perang 1,000 ay ganun na lang kaliit ang halaga. Kahit nga may 10,000 ka mamaya hawak mo to, bukas wala na. So, madaling mawala ang kayamanan kung talagang ang pagbabasihan mo ay ito ang iyong magiging sabihin nating anchor for life.
pero hindi pwedeng gawing angkla. Kasi sabi nga ito ring mismong si Solomon ang nagsabi na vain, everything is in vain. Baliwala ang lahat ng mga bagay. So, kumbaga, pag sinabi mong vain walang kwenta, walang halaga ang lahat ng bagay. So, ipinapakita dito ni Haring Solomon na itong yaman ay walang kwenta at walang halaga. Kung pupuntahan nga natin itong sinasabi sa Mark, sa Marcos Gs, talatang 17, ito yung story ng mayroong nakilala na may nagpakita sa kanya na isang rich young man kay Jesus Christ. Nilapitan siya at ang sabi niya ay matindi nga yung meeting nila nito eh. So, nung makita niya si Jesus Christ, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Lumuhod talaga siya kay Jesus Christ. At ang sabi niya ay ganito, "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" At sinagot naman siya ni Jesus Christ, "Why do you call me good?" Ayan, parang ito sabi ni Jesus Christ. Jesus answered, "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and your mother." So ito yung mga sinabi niya na binanggit ni Jesus Christ. And then sumagot yung lalaki. Actually sa iba interpretation ito rich young ruler. So imaginein mo parang hindi lang siya basta rich young man, ruler pa siya. Maaari namang siyempre dahil mayaman nga siya, ang pinamamahalaan niya ay maraming tao under him. So sabi dito, Teacher, he declared, "and all this I have kept since I was a boy." So sinabi niya, "Guro, lahat ito ginawa ko na nung pang bata pa ako, lahat ito ginagawa ko na." So parang wow. Masasabi mo, ikaw na, sasabihin mo doon sa binata. Galing-galing mo, mahusay ka. Pero kahit mahusay siya, hindi ito yung basihan Kaya nga yung bati niya nung una ay good teacher. Parang gusto niyang, paglapit niya doon sa kay Jesus Christ, ang gusto niya lang palang marinig ay sabihin siyang good young man o good, gusto niyang makahingi ng commendation. Kaya sinabi niyang good teacher, parang good young ruler, ganon. Good rich young ruler. He was expecting for that, na yun din ang isasagot ni Jesus Christ sa kanya. But of course, Jesus Christ knows all of our needs and He knows the deep things about us. Kaya itong sagot niya ni Jesus Christ dito sa young man. Sabi niya, Jesus looked at him. Ito maganda dito Jesus looked at him and loved him. Nung tinitingnan siya ni Jesus Christ, hindi lang siya basta tiningnan, minahal pa siya. Sabi, "One thing you lack." Meron ka pang kulang Ito yun. "Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." Kumbaga hinamon siya ni Jesus Christ. Sige, nagawa mo na pala lahat, pero meron ka pang hindi ginagawa. Ito ang kailangan mong gawin. Humayo ka, ibenta mo lahat ng pag-aari mo, and then, ibigay mo ito sa mga mahihirap. Tsaka ka sumunod sa akin. Magkakaroon ka ngayon ng kayamanan sa langit. Remember that when he went to Jesus Christ, his question was, "What must I do to inherit eternal life?" May tanong siya na
probably nagbabother sa kanya. Naku, ako ba ay makakarating sa buhay na walang hanggan? Ako ba ay makakapasok doon? Kasi nangangamba rin siguro siya sa kanyang magiging buhay after his life here on earth. So, after life. Pero, parang confusing eh. Kasi dito sa banda rito sa baba, ang naging response niya, at this, the man's face fell. Ayun yung response niya. He went away sad because he had great wealth. Ayun. Tumalikod siya sa kay Jesus at siya ay ang pinili niya, sa madalit salita, hindi si Jesus. Ang pinili niya, yung kayamanan niya na nandito. So, although he had his question answered point blank, right then and there, sinabi na sa kanya, ito yung sagot ko sa iyo. At ito ang talagang mangyayari. Para siyang opposite nitong expectations na po pwedeng maganap dapat. Hinahanap niya yung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nung binigay na sa kanya yung sagot, tinalikuran niya pa. Nasa kanya na ang sagot. Sinabi na sa kanya, ang gagawin na lang niya, yung susundin na niya. Remember, there was a time for Solomon that he has a chance to choose between the two things. Umili ka, Solomon, sabi ng Diyos, bibigyan kita ng katalinuhan, wisdom, karunungan, at pumili ka ng kayamanan. Ano ang pinili ni Solomon? Hindi niya pinili yung kayamanan. Ang pinili ni Solomon noong pagkakataon na yun ay pinili niya yung karunungan. So sabi ng Diyos, yaman din lamang pinili mo ang karunungan at hindi ang kayamanan, ipagkakaloob ko sa iyo ang pareho, yung kayamanan at ang karunungan. At ngayon, si Solomon ang isa sa mga naging pinaka matalinong tao at naging pinakamayamang tao. What if this man immediately reacted at sinabi niya, okay, buti na lang sinabi niyo, Panginoon. Susundin ko ang iyong sinabi. Ibebenta ko na ngayon, aalis na ako, pupunta ako ngayon at ipamumudbud ko ang kayamanan. Ang lahat ng kayamanan na mayroon ako at susunod ako sa iyo. Ano kaya kung ang sinabi ni Jesus Christ ay ganito? Wait. Bago ka lumakad, maganda yung iyong plano. Sige, sa pagsunod mo sa akin, magagamit natin yan. O gagamitin natin ang iyong kayamanan para ibahagi ang ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. You will be part of this mission, my mission, at habang nabubuhay ako, ang kayamanan mo ay mananatili sa iyo. Aba, dahil sumunod ka na kay Kristo, ibinigay pa yung kayamanan na yon at hindi pinabayaan ni God na what if lang. Hindi ganun ang istorya. Hindi yun ang istorya. Kaya, huwag na nating baguhin yung nangyari na yan. Kasi, in fact, may mga sumunod pang salita dito pag binasa natin yung Mark chapter 10 at dito na-reveal yung salita na mas mahirap, mas madali pang pumasok sa eye of a needle. Doon daw sa sa butas ng karayom ang isang kamelyo kesa ang isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng langit. Ayan nakita natin because ang tunay na reveal dito sa panahon na ito, yung puso nitong mayaman na to. Actually, kung na-reveal lang yung tamang puso ng mayaman, kaso hindi yun yung puso sabi nga God looks at the very intent of the heart, yung laman ng puso ng tao. Pero kung mali talaga yung puso ng tao, gustong gawin ni Jesus Christ, itama yung mali. Itama ang mali na intensyon ng puso. Minsan, pag nalaman natin ang katotohanan, masakit
But when the truth is revealed to you, the question is, what will be your actions? Iyon yung hamon ngayon diyan. Ikaw ba itutugon sa harapan ng Diyos o ikaw ay tatalikod sa Diyos? So dito, sa ating pinag-aralan ngayon, sa Kawikaan, ang tinatarget dito sa talatang ito, huwag nating i-focus yung ating mga sarili sa bagay na pansamantala lamang. Marami kasing mga tao nakafocus doon sa pansamantala hindi doon sa permanente, sa pagpapayaman, hindi doon sa paglagong espiritual, hindi doon sa bagay na magtatagal. Sinabi na nga dito, madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila. Pag namatay ka at kinuha ka na ng Diyos, sino ang maiiwan? Ikaw? Siyempre, wala na. Wala ka na nga Yung yaman mo maiiwan, pero hindi ka makikinabang doon. So, kung ang pinili natin kayamanan, wala tayong kayamanan sa langit. Yun ang magiging problema. Kung ito ang iyong master dito sa lupa at hindi si Jesus Christ, paano na? So, think about it. Let's pray. Heavenly Father, dalangin ko po, Panginoon, sa mga makakapanood nitong mensahe na ito, nawa, ang tunay na piliin nila ay ang kayamanan ng langit at hindi ang kayamanan dito sa lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay nasain nila na sila ay magkaroon ng tamang pagdidesisyon. Maraming mga pagkukulang kami, ang bawat isa sa amin. Hindi kami perpekto, pero we pray, O Lord God, that as we walk in this life, magkaroon kami mga tamang pagdidesisyon at talagang iasa namin ang lahat ng aming mga pangangailangan sa iyo. We know, O Lord God, binibigyan mo rin kami ng lakas at talino para makapag-produce ng wealth. Pero nawa, hindi po namin ubusin ang aming kalakasan. And later on, ending up losing all this money because hinahabol naman namin yung pagpapagaling ng aming physical na katawan dahil hindi namin naibigay ang aming best sa kingdom. Or we pray, O Lord God, for a balanced life na nawa habang kami ay nabubuhay at ginagawa ang iyong kalooban, nawa maingatan namin ang aming mga sariling buhay para sa kaluwalhatian mo. And we will be able to focus more on you. Hinihiling po namin na ang kayamanan ay hindi maging top priority ng aming buhay. Sa halip, maging maging dependent kami sa iyo. At ang mga yaman na ipinagkakaloob mo sa amin ay maging kaparaanan para ma-deposito namin sa langit ang mga bagay na para sa iyong kaharian, sa ikalalago ng iyong kingdom, and that magkaroon ng expansion ng kingdom using this wealth. Kung kami naman po ay pinrovide mo ng wealth na karapat-dapat para sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, sa mga wisdom na ibibigay mo sa bawat isa sa amin na nandito at nakikinig sa iyong mga salita. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. So, I hope naging maayos sa atin ang ating pakikinig sa gabing ito. God bless you and good night.